Hi guys! So after all day ng kabisihan ko sa farm, pagkatapos naming dinala ang mga calves sa barn, nag-disbanding ang contractor, binalik na naman ang calves, pinadede sila. So nag-lunch kami or natapos na kami is mga 2 o'clock na. Sabi ko dun sa assistant ko, tiyagain na namin saglit kasi saglit na lang. Tapos natulog ako. I remember nung nagsisimula ako guys, ako lang lahat yan. Iset ko kung sandali ng calves. Mag-milking muna ako. Iset ko lahat. Tapos dalhin ko ang mga calves. Tapos paditehin ko sila. As in, mamiss ko talaga ang breakfast, ang lunch. Tapos milking na naman. So, yun talaga guys. Dire-diretso. Hindi ko na nga rin naaalala kung paano ko siya nakaya noon. Ako naman kasi, as long as hindi ako nagli-lifting, hindi ako nagbubuhat, madali lang naman kasi susunod naman sa'yo yung calves, mag-drive ka lang naman ng quad bike. Ang weakness ko lang talaga ay ang pagbubuhat. So, hindi talaga ako nagli-lifting ng mga mabibigat. So, noon, ang taga-lift ko lang ay yung asawa ko. Tapos, nasubukan ko rin nag-hire ng working holiday. So, nung may mga worker kami, I didn't work with them. Konti lang ang mga naka-work ko na mga worker namin. Tapos, sa mga nagtatanong kung kailangan na walang experience sa farm, through the years na experience ko with no experience people, iba-iba kasing level. May mga level na talagang eager to learn. At meron ding mga tao na they just want money. So, walang effort. So, yun naman yung mga struggles. So, kung ikaw, nasa farming, kailangan mo talagang mag-exert ng effort, hindi lang double. As in, sobrang effort para matutunan mo yung trabaho. Ang trabaho sa farm kasi, paulit-ulit lang yan. It's a routine. Kung i-analyze mo, tapos mini-memorize mo yan. So, kung ikaw ay trainee pa lang, walang experience, or kahit may experience ka, iba pa rin yung overseas na experience, tapos yung talagang setup ng farming sa New Zealand, magkaiba pa rin siya. So, kahit may mga experience, nag-a-adjust pa rin yan. So, it's really a routine. Yan ang masasabi ko.